Gustong suriin ng pulis ang antas ng alak niya, pero tila hindi nakikipag-cooperate ang lalaki. Biglang nagliwanag ang singsing sa kanyang hinlalaki. May malamig at walang emosyon sa mukha. Bigla niyang inapakan ng silinyador at humarurot palayo. Kahit nakakapit pa rin ang pulis sa labas ng sasakyan, patuloy lang sa pag-arangkada ang kotse at wala siyang pakialam na hinihila niya ang pulis. Hindi lang yon, paulit-ulit din niyang siniko sa mukha ang pulis na para bang gusto niyang sumuko ito at bumitaw. Dahil hindi na kinaya ng pulis ang sunod-sunod na siko, napilitan siyang bumitaw at nahulog sa kalsada. Ang pulis na iyon ay ang ama ni Yong-hoo. Mabait na bata si Yong-hoo. Dahil maagang pumanaw ang kanyang ina, silang dalawa lang ng kanyang ama ang magkasama sa bahay. Laging masaya at maayos ang samahan nilang dalawa. Mabuting ama si Yong-hoo at hangad niyang bigyan ng anak ng masayang buhay. Linggo-linggo, dinadala niya si Yong-hoo sa simbahan. Tinuruan siya ng pulis na ito ng pananampalataya sa Diyos mula pagkabata. Umaasang malampasan nito ang anumang pagsubok sa buhay. Isa rin siyang masigasig na traffic police officer. Dahil sa trabaho, madalas siyang lumalabas sa gabi kaya naiiwang mag-isa si Yong-hoo. Isinugod agad ang pulis sa ospital pagkatapos ng insidente. Pagkabalita, nagmadali sina Yong-hoo at ang lola niya sa ospital para hanapin siya. Sa labas ng pinto, nakita ni Yong-hoo ang kanyang amang agaw buhay na, habang ang lola niya ay humahagulgol sa tabi nito. Lubos na nadurog ang puso ni Yong-hoo. Noon, nangarap siya ng tunay na himala para iligtas ang kanyang ama. Dahil madalas sumama si Yong-hoo sa kanyang ama sa simbahan at tinuruang pakikinggan ng Diyos ang taimtim na panalangin, tumakbo siya magdamag patungo roon. Umasa siyang magigising ang ama kung mananalangin siya ng buong puso. Habang nakaupo si Yong-hoo na magkahawak ang mga kamay, isang pastor ang tumabi sa kanya. Sinabi nitong diringgin ng Diyos ang kanyang tapat na hiling para sa ama. Lubos na naniwala si Yong-hoo dito at taimtim siyang nanalangin para sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, dahil masyadong malala ang kanyang mga sugat, pumanaw ang pulis na iyon sa mismong gabing iyon. Sa mahinang liwanag ng madaling araw habang natutulog si Yong-hoo, ginising siya ng kanyang ama. Batid ng ama ang hirap ng buhay ng anak kung wala siya, kaya pinayuhan niya si Yong-hoo. Naghawak kamay sila sa pamamaalam. Kislap ang kanilang mga kamay at naglaho ang ama. Parang napagtanto ni Yong-hoo na iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kaluluwa ng kanyang ama, kaya napahagulgol siya ng malakas. Ginawa agad kinabukasan ang libing ng ama ni Yong-hoo. Dumating din ang pastor na kasama niya noong nakaraang gabi upang magbigay galang. Nang makita ni Yong-hoo ang pastor na ito, bigla siyang nagalit ng husto. Dali-daling tumakbo si Yong-hoo, kinuha ang krusipiyo sa altar at inihagis ito diretso sa mukha ng pastor. Sabi ni Yong-hoo, taimtim siyang nanalangin para magising ang ama dahil sabi ng pastor, pakikinggan siya ng Diyos kung tapat siya. Pero bakit namatay pa rin ito at hindi sinagot ang kanyang dasal? Sa tindi ng pighati, wala siyang nagawa kundi umiyak. Lumipas ang 20 taon at ang Yong-hoo ng kahapon ay naging isang ganap na lalaki. Mula sa isang batang lalaki na ang alam lang ay umiyak, isa na siyang propesyonal na boksingero ngayon. Ngayon, ang araw ng isang malaking laban para kay Yong-hoo. Ang kalaban niya ay isang Amerikanong boksingero, habang si Yong-hoo naman ay tinaguriang Grim Reaper dahil hindi pa siya natatalo kahit minsan. Ang pagtayo niya sa posisyong ito na walang talo ay patunay na ibinuhos niya ang napakalaking pagsisikap sa kanyang pagsasanay. Hindi naging madali para kay Yong-hoo na makamit ang narating niya ngayon. Pagkapasimula pa lang ng laban, napansin niya ang tattoo ng krus sa katawan ng kanyang kalaban. Dahil dito, nablangko si Yong-hoo. Namula ang kanyang mga mata at narinig niyang dapat ipaghiganti ang ama, pero agad siyang natauhan. Kakasimula pa lang ng laban, pero nakita na ni Yong-hoo ang butas sa depensa ng kalaban. Sinuntok niya ng malakas sa mukha ang Amerikanong boksingero, kaya ito bumagsak. Mabilis na pinangunahan ni Yong-hoo ang kanyang kalaban, sumugod siya at sunod-sunod na pinakawalan ang walang humpay na mga suntok. Kung hindi na magitan ng referee, mapapahamak ang Amerikanong boksingero sa ring. Pagkatapos manalo, nagpahinga si Yong-hoo. Sa panaginip, nakita niya ang kanyang ama na dinala siya sa libingan nito. Nasa ibabaw ng kabaong ang larawan nila at isang krusipiho. Galit na tumakbo si Yong-hoo, kinuha at itinapon ang krusipiho. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling nakakapit ng mahigpit ang krusipiho sa kanyang kamay. Hindi ito matanggal ni Yong-hoo, biglang nagliyab ang krusipiho sa kanyang kamay. Ang kakaibang apoy ay nag-alab ng matindi sa kamay ni Yong-hoo at kasabay nito, may itim na usok na lumabas mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay biglang nagising si Yong-hoo. Akala niya ay panaginip lang yon, ngunit may bakas talaga ng paso sa kanyang kamay. Kinabukasan, agad na pumunta si Yong-hoo sa doktor.
Kailangan niyang ipasuri ang sugat sa palad ng kanyang kamay. Simula noon, sunod-sunod na mga kakaibang pangyayari ang naganap. Habang mahimbing na natutulog si Yong-hu, tila may nakakatakot na itim na anino na pilit siyang nilalamon, dahilan upang mahirapan siyang huminga. Biglang dumaloy ang maraming dugo mula sa sugat sa kanyang palad. Dahil dito, kinailangan muling bumalik ni Yong-hu sa ospital kinabukasan upang ipasuri ulit ang sugat. Lalo pang dumalas ang mga pangyayaring ito at labis na naapektuhan ang kanyang schedule ng pag-iensayo. Pinayuhan siya ng manager ni Yong-hu na magpatingin sa kanyang pamangkin. Ganoon din ang nangyari sa pamangkin niya noon. Dahil hindi nalaman ng doktor ang sanhi, lumapit sila sa albularyo. Noong una, hindi naniwala si Yong-hu dahil iniwan niya ang pananampalataya nang mamatay ang kanyang ama. Ngunit palala ng palala at pabalik-balik ang mga kakaibang pangyayaring ito, kaya pumayag si Yong-hu na makipagkita sa pamangkin ng manager. Pagdating ni Yong-hu, nadatnan niya ang babae na nakaupo sa gitna ng kwarto na napapalibutan ng mga talisman na nakadikit sa paligid. Kahit bulag ang babae, nakakakita pa rin siya ng maraming multo na nakakapit kay Yong-hu. Bagamat nag-aalinlangan siya, may saysay ang mga sinabi ng babae dahil palagi niyang naririnig ang mga kakaibang tinig na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sinabi ng babae na ang dahilan nito ay dahil puno ng kadiliman ang espiritu ni Yong-hu. Kaya maraming ligaw na kaluluwa ang gustong kumapit sa kanya. Alam din niya na may suot si Yong-hu na singsing na naglalabas ng positibong enerhiya. Nang marinig ito, labis na nagulat si Yong-hu. Ang singsing na iyon ay talagang alaala na iniwan ng kanyang ama matapos itong pumanaw. Matapos malaman ng babae ang tungkol sa sugat ni Yong-hu, kumuha siya ng isang dakot ng bigas, isinaboy ito sa mesa, at marahas na inuga ang kanyang ritual na kalansing. Unti-unting gumalaw ang mga butil ng bigas sa mesa at nabuo ang hugis ng isang krus. Sinabi ng babae na mula sa harap ng bahay ni Yong-hu, makikita ang isang napakalaking krus. Kung pupunta lang siya sa krus na yon, may isang tao roon na makakatulong sa kanya. Pagdating ni Yong-hu sa lugar na itinuro ng babae, biglang lumitaw ang isang kawan ng uwak na tila balak siyang atakihin. Sa takot, nagtago si Yong-hu sa sasakyan. Sa simbahan, may batang paring nagbabasa ng Biblia kasama ang gurong pari. Nag-e-eksorsismo sila sa isang lalaking nakatali sa upuan. Binibigkas nila ang mga kasulatan at nagkukurusan. Habang nagbabasa sila, tila mas nahihirapan ang lalaking nakatali. Namula ang mga mata at bumukol ang mga kalamnan. Maya-maya'y napatid ng lalaki ang mga tali. Sumugod siya sa matandang pari at sinimulang sakalin ito. Agad idinikit ng matandang pari ang kanyang singsing sa mukha nito. Mabuti na lang at nakatakas siya, pero ibinaling ng lalaki ang atensyon sa batang pari, sinunggaban ito at sinukahan ng itim na dugo ang mukha. Biglang nakita ng batang pari ang tunay na anyo ng demonyo. Sa takot ay mabilis siyang lumayo. Muling hinarap ng sinapian ang matandang pari, balak siyang patayin. Kahit halos mamatay na sa sakal ang matandang pari, matatag siyang kumapit sa kanyang pananampalataya, patuloy na nagdarasal at nagbabanggit ng mga kasulatan. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Yong-hu at nailigtas ang pari sa tamang oras. Bilang isang boksingerong hindi pa natatalo, hindi natatakot si Yong-hu sa kahit anong kalaban. Kahit pa isang demonyo ang kalaban, hindi siya magpapatalo. Nakipagsabayan si Yong-hu sa sinapian ng walang kahit katiting na takot. Kahit tumalon ang lalaki, agad ding tumalon si Yong-hu at hinila siya pababa. Nang hindi sinasadyang gamitin ni Yong-hu ang kanyang sugatang kamay upang hawakan ang mukha ng lalaki, biglang nasunog ang mukha nito at nagliyab. Sinamantala ng matandang pari ang pagkakataon upang buhusan pa ng banal na tubig ang mukha ng lalaki. Magkasama, matagumpay nilang napaalis ang demonyo mula sa katawan ng lalaki. Pagkatapos noon, tinanong ni Yong-hu ang pari tungkol sa sugat sa kanyang kamay. Ipinaalam ng pari sa kanya na iyon ay ang stigmata, ang sugat ni Kristo, noong ipinako siya sa krus. Sinabi niya na ito ay isang biyaya para kay Yong-hu dahil napakabihira na ipagkaloob ng Diyos ang ganitong grasya sa isang tao. Nang marinig ito, nagalit ng husto si Yong-hu. Bakit hindi iniligtas ng Diyos ang kanyang ama? At sa halip ay binigyan siya ng ganitong klaseng grasya para saan. Pagkatapos ay lumitaw ang mga tinig ng mga demonyo sa loob ni Yong-hu, hinihikayat siyang patayin agad ang pari. Naramdaman ng pari na may kakaiba, kaya agad siyang nagsimulang magbasa ng Biblia. Kamangha-mangha, habang binibigkas ng pari ang mga kasulatan, nawala ang sakit ng ulo ni Yong-hu. Mukhang natatakot ang mga demonyong ito sa salita ng Diyos. Nag-alok ang pari na bumisita sa bahay ni Yong-hu upang suriin ang sitwasyon. Pumasok siya mag-isa sa silid tulugan at nagsimulang magbasa ng Biblia. Nag-antanda siya at nag-iwan ng krusipiho sa likod ng retrato ni na Yong-hu at ng kanyang ama. Pagkaalis niya, bumalik na ang pari.
Pagkalabas niya, nasalubong niya ang batang paring tumakbo palayo kanina. Sinabi ng binata sa nakatatandang pari na masyado siyang natatakot para gawin ang trabahong ito at gusto na niyang tumigil. Kinuha ng matandang pari ang isang panyo na may burdang krus, ibinigay ito sa kanya bilang pamamaalam at pumayag na siyang magbitiw. Samantala, may isang binatang lumabas mula sa isang supercar. Napakaayos ng kanyang pananamit. Isang tingin pa lang, halatang mayaman siya. Ang pangalan niya ay Jishin, ang may-ari ng bar na ito, at siya ring pumatay sa ama ni Yong-hu. May kausap siyang gangster para pag-usapan ng negosyo. Nagbantang magpapadala ng tauhan ng gangster upang wasakin ang bar kapag hindi nagbayad si Jishin ng parte. Matapos ang meeting, lihim na bumaba si Jishin sa basement ng bar. Nagsuot siya ng nakakatakot na balabal. May puso sa mesa, tabi ng nakasabit na simbolong demonyo. Siniwa ni Jishin ang palad at pinatulo ang dugo sa puso para simulan ang ritual. Nagdasal siya sa demonyo, hinihiling ang puso ng kanyang kaaway. Biglang muling tumibok ang puso sa mesa. Ito ay mahiwagang naiuugnay sa puso ng gangster na nakausap niya kanina. Sa sandaling itinarak ni Jishin ang kutsilyo sa pusong iyon, ang gangster, nasaan man siya, ay bumagsak sa matinding sakit. Agad siyang tumigil sa paghinga at namatay. Matapos ialay ang pusong iyon sa demonyo, tumanggap si Jishin ng isang demonyong biyaya. Unti-unting nawala ang mga uban sa kanyang ulo at kusa ring gumaling ang sugat sa kanyang kamay. Ito ang dahilan kung bakit, kahit lumipas na ang 20 taon mula nang patayin niya ang ama ni Yong-hu, hindi tumanda ni kaunti si Jishin. Samantala, hindi gumaganda ang kalagayan ni Yong-hu. Pinahihirapan siya ng sakit gabi-gabi. Sa pagod, pinuntahan uli ni Yong-hu ang pari. Binigyan siya nito ng gamit at sinabing poprotektahan siya ng Diyos. Hindi naniwala si Yong-hu at sinabing iniwan na niya ang pananampalataya mula nang mamatay ang kanyang ama. Tinanggap niya ito at inihatid ang pari sa trabaho nito. Habang nasa daan, nalaman niyang natakot at umatras ang batang pari, kaya mag-isang lumalaban ang matandang pari sa kadiliman. Habang pinapanood ang anino ng matanda na pumasok sa isang bahay para mag-eksorsismo, naalala ni Yong-hu ang kanyang ama. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang mga kamao para tulungan ang pari na magpalayas ng mga demonyo. Sa loob, nadatnan nila ang isang babae na labis ang takot at pagkataranta bago sila sabay na lumapit sa pinto ng isang silid. Gumuhit ang pari ng krus sa pintuan upang matiyak na hindi makakatakas ang demonyo. Pagpasok nila sa silid, nakita nila ang isang batang babae na nakaupo sa kama. Mukha naman siyang normal. Sinabi niya na ang kanyang ina ang may kakaiba, na ang kanyang ina ang siyang nanakit sa kanya at nagkulong sa kanya sa silid na ito. Ipinatong ng pari ang krusipiho sa noo ng bata at wala namang nangyari. Maaring hindi nga siya sinapian, ngunit hindi kumbinsido ang pari. Inutusan niya si Yong-hu na tumalon sa kama at pigilan ang batang babae. Ibinuhos ng pari ang banal na tubig sa kanyang bibig. Tulad ng inaasahan, marahas na tumugon ang kanyang katawan, paulit-ulit na sumusuka ng dugo. Pagkatapos noon, gamit ang telekinesis, sinakal niya ang pari mula sa malayo at itinapon ito paatras. Si Yong-hu ay bigla ring itinaas at mariing ipinako sa kisame. Nakita ng demonyo ang nakaraan ni Yong-hu at kinutya ang kanyang trauma. Dahil dito, nagalit si Yong-hu at sinakal ang bata. Pumagitna ang pari. Nang mahimasmasan, itinuon ni Yong-hu ang kanyang stigmata sa ulo ng bata. Agad namang parang sinunog ng kanyang kamay ang demonyo sa loob ng bata. Binuhusan ng pari ng banal na tubig ang bata at matagumpay na napaalis ang demonyo mula sa katawan nito. Agad itong nagbigay babala kay Jishin dahil alagad niya ang demonyong napaalis. Sa kanilang usapan, nalaman ni Yong-hu na pakay ng pari si Jishin, isang mangkukulam na nag-aani ng kaluluwa at bangkay para sa kapangyarihan mula sa demonyo. Tanging ang may basbas ng Diyos tulad ni Yong-hu ang makakatalo sa kanya. Pinayuhan siya ng paring huwag magpadala sa galit. Nang magising ang babae, tinanong siya ng pari kung nasaan si Jishin. Sa kanilang pagkabigla, biglang dumugo ng matindi ang mga mata ng babae. Inasahan na ito ni Jishin at nagsagawa ng ritual para patahimikin ang babae. Buti na lang, nagdasal agad ang pari at naglagay ng proteksyon para kontrahin ang mahika ni Jishin, kaya nailigtas ang babae. Matapos ang laban, inanyayahan ni Yong-hu ang pari sa bahay para kumain. Nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang buhay at trabaho. Nagpasalamat ang pari kay Yong-hu, aminadong baka namatay siya sa eksorsismo kung wala ito. Samantala, isang batang binubuli ang ikinulong sa madilim na bodega. Biglang nagpakita doon si Jishin at inutusan ng isang demonyo na saniba ng takot na bata. Maya-maya, pinakita ni Jishin kay Yong-hu ang katulad na sugat.
Nagkunwari siyang biktima at nagbabala tungkol sa pang-aabuso ng pari na magpapalala sa sugat hanggang sa mamatay siya. Samantala, dahil sinaniba ng bata, naging marahas ito. Sa labas ng bodega, dalawang madre ang taimtim na nagdarasal. Sa ulat, tinawagan ng pari si Yong-hoo para humingi ng tulong. Kailangan ng bata ng eksorsismo. Ngunit dahil kay Jishin, nag-atubili si Yong-hoo at hindi sumagot. Dahil hindi niya makontak si Yong-hoo, napilitan ng pari na harapin ang demonyo mag-isa. Nakipagkita si Yong-hoo sa manager para sa darating na torneo sa China. Pagdating ng pari sa bodega, idiniin ang banal na singsing sa mukha ng bata. Pagkatapos ng laban, nawalan ito ng malay. Ngunit ilang sandali lang, marahas na muling nagising ang demonyo sa loob niya. Lumabas na hindi lang iisang demonyo ang sumanib sa bata. Sa restaurant, habang dinadalhan ng waitress ng tubig si Yong-hoo, napansin niya ang kwintas na krusipiho na nakasabit sa dibdib nito. Bigla siyang nilukuban ng matinding kaba para sa pari, kaya dali-dali niyang iniwan ang pagpupulong. Nagmadaling pumunta si Yong-hoo sa pinangyarihan. Sa mga sandaling iyon, hirap na hirap ang pari sa pagpapalayas ng mga demonyo mula sa bata, isa-isa. Paubos na ang kanyang lakas, at sa ikatlong demonyo, tuluyan siyang nanghina. Binugbog ng demonyo ang matandang pari, pero may isang madreng dumating at ginamit ang kanyang krusipiho para protektahan siya. Nagpanggap na umurong ang demonyo, saka biglang sumalakay mula sa dilim at sinakal ang madre hanggang sa mamatay-matay. Biglang sumugod si Yong-hoo sa silid at ipinatong ang kanyang banal na kamay sa ulo ng demonyo. Pinagsama ang banal na tubig ng pare at ang kamay ni Yong-hoo, tuluyang nawasak ang hukbo ng mga demonyo. Habang pauwi, inamin ni Yong-hoo sa pari na hindi na siya naiirita kapag tumitingin sa krusipiho. Iba na ang kanyang nararamdaman ngayon. Kinagabihan din, nagsagawa si Jishin ng isa pang madilim na ritual at tumawag ng isang hellhound upang lapain ang batang lalaki. Matapos ialay ang inosenteng kaluluwa sa demonyo, ginantimpalaan si Jishin ng isang pangil ng demonyo. Sa balita, tumakbo sina Yong-hoo at ang pari sa morgue, kung saan isinara ng pari ang body bag. Habang ipinagdarasal ang bata, kumislap ang mga ilaw sa morgue. Doon, naghihintay si Jishin sa kanila. Dahil sa matinding galit, hinabol ni Yong-hoo si Jishin palabas ng silid, iniwang mag-isa ang pari kasama ang bangkay. Biglang gumalaw ang body bag at sumigaw ang bata ng tulong. Pinunit ng pari ang bag at nakita niyang milagrosong buhay pa ang bata, bagamat may malaking sugat sa leeg. Umiiyak ang bata, sinabing siya'y nagdurusa at takot at nakiusap sa pari na yakapin siya. Habang mahabaging yumuko ang pari upang yakapin ang bata, biglang lumitaw si Jishin sa likuran niya na parang multo. Walang awa, itinarak niya ang demonyong pangil ng malalim sa likod ng pari. Habang hinahabol, huminto si Yong-hoo sa realisasyong bitag pala ito. Mabilis siyang bumalik sa morgue at nakitang hawak ni Jishin ang pangil sa leeg ng pari. Inutusan siya ni Jishin na isuko ang kapangyarihan sa pagtaas ng kamay at pag-usal ng orasyong tumatalikod sa Diyos. Kapag ginawa ito, mawawala ang kanyang lakas at magiging immortal si Jishin. Mas pinili niyang mamatay kaysa mapahamak ang kaluluwa. Pilit siyang kumilos at lalong itinarak ang pangil sa leeg. Matapos magdulot ng nakamamatay na sugat, biglang naglaho si Jishin na parang bula. Nagmadaling sumalo si Yong-hoo sa bumabagsak na pare. Sa matinding pag-aalala, binuhat niya ang naghihingalong matanda papunta sa duwag na batang pari mula kanina. Nanginginig ngunit matatag, binuhusan ng batang pari ng banal na tubig. Ang telang may burdang krus na ibinigay ng kanyang guro, mahigpit itong pinisil sa malubhang sugat at walang tigil na nagdasal ng mga kasulatan habang paulit-ulit na nag-antanda. Umiiyak at taimtim na nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang maestro. Samantala, nag-isang pumunta si Yong-hoo sa simbahan at nagdasal tulad ng dati. Ngunit ngayon, nakiusap siya sa Diyos na iligtas ang pari upang hindi ito mamatay gaya ng kanyang ama. Sa wakas, isang himala ang naganap. Unti-unting nagkamalay ang pari. Habang iniaabot ng pari ang kanyang singsing kay Yong-hoo, nagpa siya itong sa pagkakataong ito ay kikilos siyang mag-isa. Hahabulin niya si Jishin at ipaghihiganti ang pari. Bago umalis, binigyan siya ng duwag na pari ng isang vestment pang-exorcism. Pampalakas daw ito kay Yong-hoo laban sa mga demonyo para manalo siya. Isinuot ito ni Yong-hoo, saka nagmotor sa bahay ng dating inaalihan para itanong ang tirahan ni Jishin. Matapos makuha ang address, mag-isa nang nagtungo si Yong-hoo sa kanyang bar. Pagdating niya, agad na hinarap ni Yong-hoo ang mga tauhan ni Jishin na naghihintay sa kanya. Bilang isang boksingerong hindi pa natatalo, hindi natakot si Yong-hoo sa grupo ng mga ito. Sumugod siya at pinabagsak ang mga ito isa-isa. Kakaiba, ngunit tila hindi nakakaramdam ng sakit o pagod ang mga lalaking ito. Sa tuwing pinapabagsak sila ni Yong-hoo, agad silang bumabangon muli nang magkaroon ng pagkakataon,
Umilag si Yongho at binuhusan ng banal na tubig ang kanyang kamay. Pagkatapos, idiniin niya ito sa ulo ng bawat tauhan at ganun na lang, bumagsak sila isa-isa. Ngunit ngayon, hindi na sila bumangon. Matapos mapatumba ni Yongho ang grupo, lumitaw ang isang nakakatakot na gon. Pinatagal nito ang laban para pigilan si Yongho, habang binibigyan ng oras si Jishin para isagawa ang ritual ng demonyo. Hirap si Yongho sa kalabang ito, ang tunay niyang katapat. Ngunit sa huli, idiniin niya ang banal na kamay sa ulo nito at tinalo ang tauhan. Samantala, natapos na ni Jishin ang kanyang ritual at ginamit ang demonic fang upang saksakin ang sarili. Pagdating ni Yongho sa ibaba, nasulyapan lamang niya si Jishin na sumisid ng una ang ulo sa isang pool ng tubig. Ilang sandali lang, lumitaw ito na may ganap na ibang anyo. Mukhang isinakripisyo ni Jishin ang sarili niyang katawan at matagumpay na sumailalim sa isang madilim na pagbabagong anyo. Ang kanyang anyo ngayon ay tunay ng kahawig ng isang demonyo. Walang imik, sabay na sumugod sina Jishin at Yongho sa isa't isa. Walang humpay na nagpalitan ng mga suntok. Napakalakas ng demonyong ito na ang kumikislap na kamay ni Yongho ay bahagya lamang nakakapagdulot ng mga paso. Hindi ito sapat upang mapatay siya. Dahil dito, bugbog sarado si Yongho at biglang nagpakita si Jishin sa likuran niya at isinubsob ang mga ngipin sa kanyang balikat. Pagkatapos siyang kagatin, bumagsak si Yongho sa sahig. Sa kanyang deliryo, natagpuan niya ang sarili sa isang napakabihirang mundo. Doon ay lumitaw din ang kanyang ama. Nang makita niya ito, agad na tumakbo si Yongho at niyakap siya. Pagkatapos ay naghawak kamay ang dalawa, tulad ng huling beses bago pumanaw ang kanyang ama sa mundong ito. Tila ipinasa ng kanyang ama ang mas makapangyarihang lakas sa kanya. Sumiklab ang kanyang kamay sa bughaw puting apoy. Sa bagong lakas na ito, nagawa ni Yongho na makipaglaban kay Jishin ng pantay at muling nagpalitan ng mabibigat na suntok ang dalawa dahil sa kanyang karanasan bilang isang boksingerong nasa rurok ng antas at sa bagong lakas na minana mula sa kanyang ama, hindi nahirapan si Yongho na pabagsakin ang demonyo. Nang bumagsak si Jishin, ginamit ni Yongho ang singsing ng pari para sugatan ang kamay at magpalakas. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na atake at sinuntok ng malakas si Jishin. Pagkatapos, hinugot ni Yongho ang demonic fang sa kanyang katawan at sinunog ito. Agad pagkatapos noon, daan-daang mga braso ang lumitaw mula sa balon sa ilalim, hinilap pababa ang bangkay ni Jishin sa kailaliman. Sa gayon, siya ang naging alay para sa sarili niyang ritual. Matapos magtagumpay sa kanyang misyon, bumalik si Yongho sa pari at nakita niyang lubos na itong gumaling. Tuwang-tuwa si Yongho kaya tumakbo siya at niyakap ang pari. Para silang mag-ama sa tagpong ito. Dito nagtatapos ang The Divine Fury. Salamat sa panonood, hanggang sa muli sa susunod. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.